Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyang pandaigdigang klima, saan papunta ang Canada sa usapin ng mga tensyon sa West Philippine Sea? Sa kabila ng magulong sitwasyon sa Europa, kung saan nasa sentro ang laban ng Ukraine kontra sa pananakop ng Russia. Ano na nga ba ang posisyon ng Canada pagdating sa mga hidwaan sa Timog Silangang Asya? Kung ang Ottawa ay malakas na sumuporta sa Kyiv laban sa Moscow, paano nito haharapin ang isa pang napakahalagang tanong? Paano kaya hahadlangan ng Canada ang agresibong paggalaw ng China sa West Philippine Sea? Noong unang bahagi ng 2025, naglabas ng formal na pahayag ang Canadian Foreign Ministry na mariing kinondena ang patuloy na militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Sa nasabing anunsyo, tahasang ipinahayag ng Canada na kanilang kinikilala ang kahalagahan ng rehiyong ito hindi lamang para sa Pilipinas, kundi pati na rin para sa pandaigdigang komunidad. Binanggit nilang mahalaga ang pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa mga internasyonal na batas sa dagat, gaya ng nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ang pahayag na ito ay nagpatunay na ang Canada ay hindi mananatiling tahimik habang patuloy na isinasagawa ng Beijing ang mga aktibidad na hindi lamang nagbabanta sa mga lokal na komunidad, kundi pati na rin sa ekonomiya at seguridad ng mga karatig bansa. Bukod sa kanilang opisyal na pahayag, agad na kumilos ang gobyerno ng Canada sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensya ng Royal Canadian Navy sa rehiyon. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ang pagpapadala ng karagdagang barkong pandigma at Coast Guard vessels upang tumulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at kalayaan sa paglalayag sa mga pinagtatalunang tubig. Ang hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng determinasyon ng Canada na protektahan ang mga internasyonal na karapatan sa West Philippine Sea at magbigay ng suporta sa kanilang mga kaalyado sa Timog Silangang Asya. Hindi nagtatapos sa militar na hakbang ang tugon ng Canada. Sa loob ng Canadian Parliament, bumuo ng resolusyon ang mga mambabatas upang suportahan ang anumang hakbang ng pamahalaan laban sa agresyon ng China. Layunin ng resolusyong ito na itaguyod ang isang pandaigdigang maritime rules-based order, kung saan kinikilala ng Canada ang pangangailangan ng mas malinaw at mas makatarungang patakaran sa rehiyon. Sa pamamagitan ng resolusyon, nagpadala ang Canada ng mensahe sa buong mundo na sila ay nakikiisa sa mga prinsipyo ng rule of law sa karagatan at tutol sila sa anumang unilateral na hakbang na maaaring magresulta sa hindi pagkakaunawaan o digmaan. Bukod sa mga aksyon ng Parliament, pinabilis din ng Canadian Department of National Defense, DND, ang kanilang koordinasyon sa mga kaalyado. Nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon ng masinsinang konsultasyon ang DND kasama ang mga miyembro ng ASEAN. Gayon din ang mga tradisyonal na kaalyado gaya ng Australia at Japan. Layunin ng konsultasyon na ito na mapalawak at mas mapaigting ang regional security cooperation sa harap ng mga mapanghamong kilos ng China. Ang mga diskusyong ito ay nagresulta sa mas matatag na ugnayan at mas malinaw na plano ng pagkilos, hindi lamang sa antas ng depensa, kundi pati na rin sa pandaigdigang diplomasiya. Isa pang mahalagang aspeto ng pagtugon ng Canada sa West Philippine Sea ay ang pamumuhunan sa makabagong teknolohiya para sa maritime surveillance. Naglaan ang gobyerno ng karagdagang pondo upang makabili at mag-deploy ng mga surveillance drone at satellite imaging system. Ang mga sistemang ito ay idinisenyo upang magbigay ng malinaw at detalyadong datos tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng China sa karagatan. Sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan, nagkakaroon ng Canada at ang kanilang mga kaalyado ng real-time na impormasyon na magagamit sa paggawa ng mga estratehiya para hadlangan ang patuloy na militarisasyon at pagsasamantala ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. Sa pangkalahatan, makikita ang matatag na posisyon ng Canada sa pamamagitan ng kanilang mga pahayag, resolusyon,
direktang aksyon ng hukbong pandagat at mga inisyatibong teknolohikal. Ang pagtutok ng Canada sa West Philippine Sea ay hindi lamang para sa kapakanan ng mga Pilipino, kundi para rin sa pagsiguro na mananatiling bukas, ligtas, at malaya ang pandaigdigang kalakalan sa rehiyong ito. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya, nananatiling malinaw ang mensahe ng Canada. Hindi nila hahayaang maangkin ng isang bansa ang karapatang magdesisyon sa rehiyong pag-aari ng lahat. Sa pamamagitan ng kanilang matibay na tindig, naging malinaw ang hangarin ng Canada na tuldukan ng pagyayabang ng China sa West Philippine Sea. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, isa sa mga unang hakbang na ginawa ng Canada ay ang pagtatalaga ng isang mataas na opisyal na magsisilbing Indo-Pacific Coordinator. Ang posisyong ito ay naitatag upang higit pang tumutok sa mga isyung may kinalaman sa rehiyon, partikular sa mga sigalot na dulot ng pag-aangkin ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Layunin ng coordinator na ito na maghatid ng malinaw at maigting na tugon mula sa Canada, habang sinisigurong ang mga hakbang na gagawin ay naaayon sa mga pangangailangan ng mga apektadong bansa tulad ng Pilipinas, pati na rin ang iba pang kalapit na bansang labis ding naapektuhan ng agresibong mga aksyon ng China. Sa pamamagitan ng posisyong ito, naglalayo ng Canada na lumikha ng mas matatag na plano sa rehiyon. Isang estratehiya na hindi lamang nakasentro sa retorika, kundi sa konkretong pagkilos at pakikipagtulungan. Bukod pa rito, isa pang makabuluhang inisyatiba ang kasalukuyang pinag-aaralan sa loob ng Canadian Parliament, ang pagpapalakas ng kasunduang panseguridad sa pagitan ng Canada at Pilipinas. May mga balita na isinulong ng ilang mambabatas ang panukalang magkaroon ng isang mas matibay na Mutual Defense Treaty na maaaring ihambing sa kasunduang umiiral sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, layo ng Canada na bigyan ng karagdagang lakas at suporta ang Pilipinas upang maitaguyod ang seguridad sa rehiyon, lalo na sa harap ng patuloy na banta ng China. Bagamat nasa yugto pa lamang ng talakayan, ang ideyang ito ay nagbibigay ng malinaw na senyales sa pandaigdigang komunidad na seryoso ang Canada sa kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Hindi rin nagpapahuli ang Canada sa diplomatikong larangan, lalo na't aktibo nilang pinalalalim ang kanilang ugnayan sa mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Sa kabila ng pagiging non-member, masigasig ang Canada sa pagsuporta sa ASEAN sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga pulong, forum, at konsultasyon. Ang ganitong hakbang ay naglalayong magtatag ng isang mas kolektibong tindig ng rehiyon sa pagtutol sa mga agresibong hakbang ng China. Nakatuon ang mga Canadian diplomat sa pagpapalakas ng kanilang presensya, pagbibigay ng suporta, at pagbuo ng mga partnership na nakabatay sa mutual na interes ng kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa mga umiiral na pandaigdigang patakaran. Sa ganitong paraan, nagiging mas matibay ang kolektibong posisyon ng rehiyon, habang nagbibigay rin ng mas maraming opsyon ng Canada sa kanilang magiging tugon sa anumang insidente sa West Philippine Sea. Bukod sa mga diplomatikong aksyon, isinasaalang-alang din ng Canada ang mas madalas na high-level visits at summit meetings sa Southeast Asia. Sa mga susunod na buwan, pinaplano ng mga opisyal ng Canada na bumisita sa mga pangunahing bansa sa rehiyon tulad ng Pilipinas, Vietnam, at Malaysia. Ang layunin ng mga pagbisitang ito ay hindi lamang upang magbigay ng moral na suporta, kundi upang palakasin ang ugnayan at bumuo ng mas malalim na pagtutulungan. Sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa mga lider ng bawat bansa, mas madaling maitatag ang mga mekanismo para sa pagsugpo sa ilegal na aktibidad, pagsiguro ng kalayaan sa paglalayag,
at pagresolba ng mga alitan sa isang mapayapang paraan. Ang ganitong mga summit ay nagiging daan upang ipakita ng Canada ang kanilang sinseridad, hindi lamang sa salita kundi sa gawa, sa pagtulong sa mga bansa ng Southeast Asia na harapin ang hamon ng China. Higit sa lahat, malinaw ang suporta ng Canada sa legal na tagumpay ng Pilipinas noong 2016 laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Matibay ang paninindigan ng Canada na kinikilala nila ang nasabing desisyon at handa silang tumulong sa anumang rule-based approach na gagamitin ng Pilipinas upang ipagtanggol ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea. Ang pagkilala sa arbitral ruling ay isang mahalagang aspeto ng posisyon ng Canada dahil ipinapakita nito na nananatili silang kampi sa mga prinsipyong itinakda ng pandaigdigang batas sa dagat. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsuporta sa panig ng Pilipinas, hindi lamang nila pinapakita ang kanilang pagrespeto sa international na legal order, kundi nagsisilbi rin silang mahalagang kaalyado ng mga bansang pinahahalagahan ang patas na pagresolba ng mga sigalot sa rehiyon. Ang mga hakbang na ito, mula sa pagtatalaga ng isang espesyal na Indo-Pacific Coordinator, pagsulong ng posibleng Mutual Defense Treaty, pagpapalalim ng relasyon sa ASEAN, regular na high-level visits, hanggang sa suporta sa legal victory ng Pilipinas, ay patunay na seryoso ang Canada sa kanilang layuning pigilan ang pagyayabang ng China sa West Philippine Sea. Hindi ito nagiging simpleng retorika lamang, kundi isang seryosong serye ng hakbang na makatutulong upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kalayaan sa rehiyon. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng China at iba pang mga bansa sa Southeast Asia, nananatiling nakabantay ang Canada, handang tumugon at determinadong tiyakin na ang rehiyong ito ay hindi magiging biktima ng unilateral na pananakop o militarisasyon. Sa harap ng lumalaking tensyon sa West Philippine Sea, lalong pinatitibay ng Canada at Pilipinas ang kanilang kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad sa karagatan. Isa sa mga pangunahing inisyatiba ay ang pagsasagawa ng mga pinagsamang military exercises na idinisenyo upang paghusayin ang kahandaan at kakayahan ng dalawang bansa sa humanitarian assistance, disaster relief, at maritime patrol operations. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng dalawang hukbong dagat, kundi pati na rin ng determinasyong harapin ang anumang potensyal na banta sa rehiyon. Ang kahalagahan ng intelligence sharing ay nasa sentro rin ng kanilang kooperasyon. Sa gitna ng mga ulat ng patuloy na iligal na aktibidad sa West Philippine Sea, patuloy na pinapalawak ng Canada at Pilipinas ang kanilang pagsasama ng mga datos mula sa satellite imagery at marine traffic monitoring. Sa ganitong paraan, mabilis nilang natutukoy ang mga kahina-hinalang galaw ng China sa rehiyon. Ang real-time intelligence ay nagiging mahalagang pundasyon upang agarang makapagbalangkas ng mga hakbang na magpapanatili sa kaligtasan at kaayusan ng karagatan. Bukod dito, nag-aalok ang Canada ng teknikal na tulong sa Philippine Navy para sa pagdevelop ng mas makabago at episyenteng offshore patrol vessels. Ang mga ito ay kinakailangan upang mapanatili ang mahigpit na presensya sa malalawak na karagatan, tiyakin ang kalayaan sa paglalayag, at protektahan ang mga lokal na mangingisda laban sa mga dayuhang pangingisda. Sa tulong ng mga eksperto mula Canada, natututo ang Philippine Navy kung paano pa higit pang mapapaunlad ang disenyo, kakayahan, at pagiging episyente ng kanilang mga barkong pandagat. Sa bawat pagsasanay at pagtutok sa teknolohiya, nagiging mas handa ang Pilipinas na pangalagaan ang kanilang soberanya sa karagatan. Upang tiyakin din na naipararating ang tamang impormasyon, bumuo ang Canada at Pilipinas ng isang strategic communication plan na tumutok sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa tunay na estado ng West Philippine Sea.
Ang layunin ng planong ito ay hindi lamang ipaalam sa sambayanan ang mga banta at hakbang na ginagawa ng gobyerno, kundi hikayatin din ng mas malawak na international community na suportahan ang rule-based order sa rehiyon. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, maipapakita ng dalawang bansa ang kahalagahan ng pakikipagkaisa ng lahat ng bansa laban sa unilateral na mga hakbang ng China. Ito rin ay nagiging daan upang mas malinaw na maipaliwanag sa publiko ang mga hakbang ng gobyerno at mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa mga ginagawa ng kanilang pamahalaan. Bukod sa technical na tulong at pagpapalaganap ng impormasyon, malaking aspeto rin ng kanilang kooperasyon ang pagsasanay sa maritime law enforcement. Nangako ang Canada na magbibigay ng mga makabagong kagamitan sa Philippine Coast Guard upang mas mapabilis at mapahusay ang kanilang pagpapatupad ng batas sa karagatan. Ang mga bagong teknolohiya at training sessions ay magbibigay daan sa mas episyenteng paglaban sa illegal fishing, pagresolba ng mga maritime disputes, at pagpapalakas ng kapabilidad ng mga lokal na awtoridad. Sa ganitong paraan, ang mga karaniwang mangingisda at ang lokal na komunidad ay magkakaroon ng mas maayos na proteksyon laban sa mga iligal na gawain na labis na nakaaapekto sa kanilang kabuhayan. Lahat ng ito, mula sa joint military exercises, intelligence sharing, technical cooperation, strategic communication, at maritime law enforcement training, ay bahagi ng mas malawak na layunin na tiyaking protektado ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Higit pa sa simbolikong pakikiisa, ang mga inisyatibang ito ay patunay ng seryosong layunin ng Canada na suportahan ang Pilipinas sa harap ng patuloy na panghihimasok ng China. Habang patuloy na humahamon ang Beijing sa pandaigdigang maritime norms, determinado ang Canada at Pilipinas na ipakita na mayroong kolektibong pagkilos upang labanan ang anumang banta sa kalayaan at seguridad ng karagatan. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, dumami ang mga babala mula sa mga eksperto na maaaring gumanti ang China gamit ang kanilang pang-ekonomiyang impluensya. Ilang ASEAN members, kasama ang Canada, ay nagpahayag ng pag-aalala sa posibilidad ng economic reprisals bilang sagot ng Beijing sa pinalalakas na seguridad sa rehiyon. Pinag-aaralan ngayon ng mga bansang kasapi ng ASEAN kung paano mapapahina ang epekto ng mga ganitong hakbang mula sa China. Sa pamamagitan ng contingency measures, layon nilang tiyakin na mananatiling matatag ang kanilang ekonomiya sa kabila ng anumang posibleng pressure o sanksyon. Halimbawa, isinusulong nila ang paglalatag ng diversified trade routes at pagbubukas ng mas malawak na merkado para sa mga produktong ASEAN sa labas ng Chinese market. Hindi rin matatawaran ang papel ng isang formal na multilateral maritime security framework na sinimulan ng buuin ng mga kaalyado sa rehiyon, kabilang ang Canada. Ang lumalaking presensya ng Canada ay nagbubunsod ng mas aktibong partisipasyon mula sa iba't ibang estado sa Southeast Asia. Nagbibigay ito ng bagong pagkakataon upang ang bawat bansa ay magbahagi ng resources, magpatupad ng joint patrols, at magtalaga ng standardized protocols upang higit na maprotektahan ang mga pinagtatalunang teritoryo. Ang multilateral approach na ito ay hindi lamang naglalayong pigilan ang mga mapang-abusong hakbang ng China, kundi nagpapakita rin na mayroong kolektibong pagkilos para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng mga kasapi, mas nagiging epektibo ang monitoring at enforcement ng international maritime laws. Isa pang mahalagang aspeto ng tumitinding presensya ng Canada sa West Philippine Sea ay ang positibong epekto nito sa lokal na infrastruktura at teknolohiya. Dahil sa mga bagong alyansa at pagsuporta mula sa mga kaalyadong bansa, nagiging posible ang mas malaking pamumuhunan sa mga pasilidad sa Pilipinas at karatig bansa. Ang pagpapalakas ng mga daungan, pagpapabuti ng komunikasyon, at pagsulong ng maritime operations
ay nagdudulot ng mas epesyenteng logistics at mas mataas na antas ng kaligtasan sa karagatan. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, mas mabilis na natutukoy ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Nagkakaroon din ng pagkakataon ang mga lokal na komunidad na makinabang sa mas maayos na connectivity at trade opportunities na tumutulong sa pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Hindi maikakaila na ang tumataas na papel ng Canada sa rehiyon ay nagbabago rin sa geopolitical dynamics ng Southeast Asia. Ang kanilang aktibong partisipasyon sa seguridad ng West Philippine Sea ay naglalagay ng mas malakas na puwersa laban sa unilateral na hakbang ng China. Sa pamamagitan ng malalakas na suporta mula sa mga kaalyado tulad ng Canada, mas nagiging handa ang mga Southeast Asian nations na harapin ang anumang hamon. Nagkakaroon ng mas balanseng kapangyarihan kung saan hindi na lamang iisang bansa ang nagdidikta ng mga patakaran sa karagatan. Sa ganitong pagbabago ng dynamics, mas nagiging malaya ang mga mas maliliit na bansa na itaguyod ang kanilang mga karapatan at pangalagaan ang kanilang likas na yaman nang hindi nag-aalala sa posibleng retaliatory actions ng mas makapangyarihang estado. Panghuli, hindi maiiwasang pag-usapan ang mas matapang na pagtutol ng Canada sa kontrobersyal na 9-dash line claims ng China. Dahil sa patuloy na paghimok ng Canada na igalang ang rule-based order sa karagatan, mas nakikita ng international community ang kahalagahan ng masusing pagsusuri sa legalidad ng mga pag-aangkin ng China. Ang mariing posisyon ng Canada ay nagiging inspirasyon para sa iba pang mga bansa na ituloy ang mga hakbang na nakabatay sa international na batas. Sa tulong ng mga legal frameworks at pandaigdigang suporta, mas pinapadali ang paghamon sa anumang iligal na pag-aangkin. Ang pagbubuo ng isang mas malinaw at mas patas na maritime order ay naglalayong bawasan ng alitan at magbigay ng mas tiyak na gabay para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng epekto ng economic reprisals, pagtatayo ng multilateral maritime security frameworks, pagpapabuti ng lokal na infrastruktura at teknolohiya, pagbabago ng balanse ng kapangyarihan, at pagtutol sa kontrobersyal na mga pag-aangkin na ipapakita kung paano nagiging mas matatag ang posisyon ng mga bansa sa Southeast Asia, kasama ang Canada. Ang mga hakbang na ito ay nagiging pundasyon ng isang mas matibay na kolektibong pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan, kalayaan, at karapatan ng bawat bansa sa West Philippine Sea.